Sinibak ng may-ari ng isang convenience store ang security guard na nakitang natutulog sa trabaho pero natigilan siya nang makita sa CCTV na magdamag pala itong gising. Narito ang kwento ng isang maling akala na nagdulot ng matinding pagsisisi, at ang pagkakadiscover sa isang nakatagong bayani. Alas 5 ng umaga nang dumating si Ma'am Liza, ang istriktong may-ari ng isang convenience store sa Maynila. Kilala si Ma'am Liza sa pagiging terror owner. Walang puwang sa kanya ang pagkakamali. Pagpasok niya sa loob, agad kumulo ang dugo niya. Sa security desk, nakita niya si Mang Jun, 55 anyos na night shift guard. Nakasubsob ang mukha nito sa mesa, humihilik, at laway na. What is the meaning of this? Sigaw ni Liza na umalangaw-ngaw sa buong tindahan. Nagising si Mang Jun, gulat na gulat. Muntik pa itong mahulog sa upuan. Pula ang mga mata nito at halatang lutang. Ma'am Liza, good morning po, nauutol na bati ni Jun habang pinupunasan ang laway sa uniforme. Good morning. Anong good morning sa natutulog sa trabaho? Bulyo ni Liza. Binabayaran ka namin para magbantay, hindi para gawing kwarto ang tindahan ko. Security risk ang ginagawa mo. Ma'am, pasensya na po. Napaikit lang po ako saglit, sobrang pagod lang po, paliwanag ni Jun, nanginginig ang boses. Pagod. Nakaupo ka lang naman magdamag. Putol ni Liza. You are fired. Pack your things now. Ayoko nang tamad sa negosyo ko. Walang nagawa si Mang Jun. Yumuko lang ito, kinuha ang kanyang baton at logbook, at malungkot na lumabas ng tindahan. Wala siyang tinanggap na separation pay. Basta na lang siyang pinalayas na parang aso. Pagkaalis ng guard, dumiretso si Liza sa kanyang opisina. Mainit pa rin ang ulo niya. Para masiguro na may ebidensya siya kung sakaling magreklamo si Jun, binuksan niya ang CCTV recordings ng nakaraang gabi. Tignan natin kung ilang oras kang tulog, bulong ni Liza sa sarili habang iniskan ang footage. Pero habang pinapanood niya ang video, unti-unting nawala ang galit sa mukha ni Liza. Napalitan ito ng gulat. Pagkatapos, naging takot. At sa huli, matinding hiya. Sa video, alas 3 ng madaling araw, nakita niyang biglang namatay sindi ang mga ilaw sa buong tindahan. Sa camera 4 nakatutok sa electrical room, nakita ni Liza ang paglabas ng makapal na usok mula sa main breaker panel. Nag-spark ito ng malakas. Isang live wire ang naputol at sumasayaw-sayaw, nagbabadyang sunugin ang mga curtain na nakatambak sa tabi. Kitang-kita sa video ang pagtakbo ni Mang Jun papasok sa electrical room. Hindi ito nataranta. Sa halip na tumakbo palayo, kumuha ito ng toolbox sa maintenance area. Doon nalaman ni Liza ang hindi niya alam tungkol sa kanyang empleyado. Si Mang Jun pala ay dating master electrician at lineman sa Meralco bago ito nagretiro at nag-security guard. Sa loob ng 2 oras, mula 3 AM hanggang 5 AM, nakipagbuno si Mang Jun sa panganib. Nakita ni Liza kung paano mano-manong inayos ni Jun ang high voltage cable. Walang makakapal na guwantes, tanging experience at tapang lang ang baon. Kitang-kita ang pawis ni Jun. Ilang beses siyang muntik makuryent. Inilayo niya ang mga flammable materials. Gamit ang electrical tape at pliers, nagawa niyang i-bypass ang sirang linya para hindi sumabog ang transformer ng tindahan. Kung hindi ito inagapan ni Jun, sigurado, nasunog na ang buong tindahan kasama ang mga paninda bago pa dumating ang umaga. Pagpatak ng 5:15 AM, matapos masigurong ligtas na ang lahat at stable na ang kuryente, nakita ni Liza si Mang Jun na lumabas ng kwarto. Itim na itim ang kamay nito sa grasa at uling. Pagod na pagod. Dahil sarado pa ang mga kainan sa labas at bawal iwan ang pwesto, uminom na lang ng tubig si Jun. Pag-upo niya sa security desk ng 5:30 AM, doon na bumigay ang katawan niya. Sa sobrang exhaustion at gutom, nakatulog siya nang hindi sinasadya. At eksaktong 5:45 AM, dumating si Liza para sibakin siya. Napahawak si Liza sa kanyang bibig. Nanginginig ang kamay niya. Diyos ko, ano ang nagawa ko? Bulong ni Liza. Iniligtas niya ang tindahan, tapos tinanggal ko siya. Mabilis pa sa alas 4 na tumakbo si Liza palabas ng opisina. Hinabol niya si Mang Jun. Naabutan niya ang matanda sa waiting shed sa tapat, nakaupo, nakatunganga, at umiiyak habang hawak ang lumang bag. Mang Jun. Sigaw ni Liza. Tumayo si Jun, takot na takot. Ma'am. Aalis na po ako. Hinihintay ko lang po ang jeep. Biglang niyakap ni Liza si Mang Jun. Isang mahigpit na yakap. Nagulat ang guard. Ang terror owner ay umiiyak sa balikat niya. Sorry, Mang Jun. Patawarin mo ako, iyak ni Liza. Napanood ko ang CCTV. Nakita ko ang ginawa mo. Ikaw ang nagligtas sa negosyo ko. Kung wala ka, abo na ang tindahan ngayon. Trabaho lang po, ma'am, kamot ulong sagot ni Jun. Sayang naman po kasi kung masusunog, marami pong mawawala ng kabuhayan. Sanay naman po ako sa kuryente, dati po akong lineman. Hindi ka lang guard, Mang Jun. Bayani ka, sabi ni Liza.
At hindi ka tanggal. Promoted ka. Simula sa araw na iyon, hindi na security guard si Mang Jun. Ginawa siyang Head of Maintenance and Safety Officer ng buong chain ng tindahan nila na may sweldong triple sa dati niyang sahod. Naging leksyon kay Liza at sa kanyang mga tauhan na huwag manghusga sa nakikita lang ng mata. Sa likod ng isang taong tulog sa trabaho, maaaring may kwento ng sakripisyo at kabayanihan na gising magdamag para sa kapakanan ng iba. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mang John na may malupit na amo, gagawin mo din ba ang ginawa niya? I-comment mo naman sa baba at babasahin natin yan isa-isa. At kung naantig ang puso mo sa kwento natin ngayon, huwag mo namang kalimutang kalabitin ang like at mag-subscribe ka na din. Salamat!